Yan, so meron po kaming tinutrouble dito. Ito, problema to. Yan, pagka-sign na yan yung may problema. Tsaka makikita nyo, nagbiblink yung power nya. So, check upin po natin sa outdoor. Outdoor unit tayo, let's check up. So, pagka ganito po, ito yung problema nya. Pagka may ganitong question, ito po ay new model na Fuji. Basta may ganito po, yan, problema yan. Ito yung temperature nya. Ito ang problema. Tsaka makikita nyo, nagbiblink siya dito. So, wala tayong makakuha nyan. Doon sa outdoor natin titingnan kung ano yan. So, pinag-check ko kay Shadjet yung wiring nya. Yung wiring titingnan kung ano yung yung ginagawa po namin 40 BTU. Ayan. So, kung makikita nyo, yung wire nya, dalawang yellow at isang red. Ayan. Dalawang yellow at isang red. So ito po yan, oh. Makikita nyo nagbi-blink, di ba? Ayun po yung model, power. Ngayon, pindutin natin yung enter. Ayan. Push natin yan. Ayan. Tsaka ngayon po, lumabas na yung LED 6. Tapos kung makikita nyo isang kwan. Ayun, nahanapin natin yun. Kung ano yung tatapat dyan. Ayan po, ayan. Oh. Ayan na, naglabasan na yung mga error nya. Yung L6, ayun po. So hahanapin natin yan kung ano ang inilalabas nilang error. Ayan o, kikita nyo diba, naglabasan na yung mga anong pinindot natin yung enter. Ayan po, ayan. So itatapat natin dito sa ating error code. Yung error, ayan. Yung power, yung mode, ayan. Power mode, okay. Error, meron siyang blink, naka-start. Tapos yung pump down, nagbi-blink siya. Okay, yung sa 6, yung sa 6 yung kon serial forward transmission error immediately after operation. So tingnan natin, is blink. Ito yung mga error code nya. So i-reset ko muna. Ayan, so ni-reset ko. Tinanggal ko yung power para mawala itong mga power. And then check natin ulit kung tatama. Balik natin yung power. So ayan na yung pump down na yan. Yun na lang yung may ilaw. I-reset ko kasi. I-reset muna natin. Tapos ito naman doon, pagkuhan, iisa-isahin natin. Baka mali lang tong kan eh. Babalik ta rin ko lang eh. Babalik tak sa hangin. Putol na yung tester ko. Tinangay. Ayan. So natin. Maandar yung indoor natin, and reset lang yung kailangan eh. Tapos tingnan natin kung ano ba ang problema mo. Yan. So ito, nireset ko lang. Tapos kanina yung error niya kasi, ito yung lumalabas. Itong 6 na to, sa L6 naka-steady siya. Yan, sa L6. Sa L5 wala. So yung L6, ito yung susundan nyo. Ayan, kasi L6 ayan o, yung nakapula talagang steady. Serial forward transmission error immediately after operation. Yun. Ito yung in-error nya. Kasi makikita nyo, ito yung power. Ngayon naandyan yan, yung mode. Ibig sabihin buhay. Tapos yung error, naka-steady yan. Pagka ganitong quad. Tapos yung pump, nagbi-blink yan, nagbi-blink. Hanggang sa dito ka mapunta. Kasi kung tatapat nyo lang eh. Yung error, ayan, umandar na ako, di ba? Ito, umandar na yan. Kikita nyo, di ba? Umandar na. Umandar na yung compressor natin. Ngayon, titingnan natin tong, ibig sabihin yung wiring, tama. Reset lang yung problema. Kasi umandar na eh. Tingnan natin to kung bukas.
Okay, open naman yung valve niya. Mandar na eh. Bakit ganun? Okay, open naman. Okay siya. Kasi wala daw error eh. Andyan naman yung error eh. Susundan nyo lang naman eh. Pinagpuputok ng butsin itong mga installation na to. Umandar na aircon. Ayan 7.0. Magtawag-tawag pa. Ayun po yung problema niya ito. Yung CLR forward transmission error immediately after operation. So inireset ko lang yung problema. Napandar na natin. 'Di ba? So pagka po mo i-diagnose nyo, pindutin nyo lang yung enter ng ilang minutes lang. 1 minute lang pindutin nyo, hindi lalabas na yung diagnose. So dapat ma-address nyo kung ano yung problema eh. Yung enter lang, pindutin nyo. Sajid, huwa syokol. Huwa syokol. Yun lang po yung problema. Kalamapi barid. Yun na barid. So umaandar 4.5 problema yan. Anong problemahin ito? Ayan po may na-trouble tayong share ko lang sa inyo. Ayan kung maririnig nyo, ayan umi-stage ayan po. Ito po yung nahihirapan po sila kasi baka pag ang turn off the power supply with 10 minutes or more before servicing. Ayan po yung nakalagay. Hindi nila kasi nila ginawa eh. Error code check. Ayan po. Yan po yung mga error code niyan. Susundan nyo lang yan eh kung alin yung etong sign na kulay itim. Yan yung naka-steady yung pula. Hindi siya nagbi-blink. So pagka ganito pong pagka ganitong yung ganyang sign na yan, yung nagbi-blink yan. Ayan nakalagay dyan blinking. Sajid! Jibsa! Kinuha sa switch kada pre yun. Ayun ang babaw. Tinan ko yung pre yun kung ilan. Baka mamaya may leak to eh. Kaya kasi ang haba nung piping eh. Doon gumapang eh. Naandun po yan ng aircon yan eh. Doon sa kanto na yun bakit dito tumakbo? Baka mamaya kaya nagluluko ganun eh. Check natin yung pre yun. Para miya siya. Walang lamig Wala nga lamig. Tingnan natin. I-check natin yung preyon. So pagka gano'n lagi nyo lang reset. Sabi ko nga reset. And then i-diagnose nyo. Ito po ay R32. Ayan. R32. Fuji inverter. Mahirap itong i-diagnose nga kasi hindi nga lalabas eh. Kaya so i-check ko yung preyon. Kasi parang wala nga lamig eh. Yan Sige pa, mamaya na tayo magpa-vlogs. Problema po tayo. Wala siyang preyon. Kaya pala mag-i-error. Yun. Wala pong preyon. Ayan Wala siyang preyon ngayon. Kaya pala ngayon ang problema ay bakit walang preyon? Wala po siya preyon. Ngayon malalim, mahaba itong piping na to. Titingnan ko baka mamaya bumabacuum walang preyon po kaya pala nag-i-error. So ito hindi namin gagawin kasi yung piping niya ang haba. Ayan, kung makikita nyo dito nagdugtong sila baka may iba pang dugtong to kaya hindi namin muna kakargahan ng preyon. Babalik namin sa mga nag-install. Check nila kung saan dumaan yung piping kasi tingnan mo dito siya dumaan. Yung aircon andun sa may kanto na yan. Andun yung aircon nya. So yan yung pinalalamig niya. So gumapang yung piping natin, hindi siya diretso.
So yun yung gagawin natin. And then pinatitingnan ko kay Sajid kung may leak doon sa flare, yun ibabalik namin. So ganun po yung kwan ngayon ng company. Ito po ay 36 BTU. Ayan. So 36 BTU siya. So ganun yung kwan ng company namin. 10 days pa lang, kakakabit pa lang, 10 days, and then wala na agad pa yun. So ito po ay R32. So pagka ganun po, i-check namin sa dito naman sa samula rito sa flare, wala siyang leak. And then checkin doon ni Sajid. And then kung wala rin doon, iko namin sa mga nag-install itong naglatag ng piping, baka mayroon pang dugtong. Yan. So 10 days lang, bakit nawala agad? Kung flare lang na maliit, kung maliit lang yung pagkakakuan, bakit ganon? Bakit ganun wala agad? Kung sa flare lang at gabuhok lang yung leak, wala agad Kaya pala nag-i-error lang ganun. So ayan po. So ibabalik namin to sa installer. Wala namang problema kung kakargahan namin, kung sa amin, kung hindi, hindi namin kakargahan. So ayan po. Ganyan po yung sitwasyon namin ngayon. Pagka ganyan, walang preon, check namin sa flare lang. At saka ako, nakaunting ko kasi nakabukol dito nakabukol, kaya tiningnan ko. Kaunting masid-masid lang, hipo-hipo lang. Nakabukol So yan po, babalik namin yan sa Musasa, sa mga nag-install na yan po.